Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa bisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa akin ay makaharap, upang sila ay maligtas. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa bisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang pagtatampok sa krus. Ang pagluluwalhati sa krus. Sa English, the exaltation of the cross. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Iligay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sinong mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagatyaot pagkunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos.
Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang pagtatanghal sa krus, the exaltation of the cross. Mabuti pong maintindihan muna natin kung ano ang krus sa kultura ng mga Hudyo, lalo na nung panahon ni Jesus. Ang krus noon, sa panahon ni Jesus ay isang sandata sa pagpatay. Isa ito sa tinatawag nating death sentence para sa mga kriminal at rebelde na kalaban o kumakalaban sa imperyo ng Roma. At ang Roma lang ang maaaring magpataw ng pagkamatay sa krus. Kaya ang krus ay hindi lang simbolo ng kamatayan, ito'y simbolo rin ng
kahihiyan. Sapagkat ang taong pinapako sa krus ay hinuhubaran sa harap ng mga tao at pagkatapos na ito ay mamatay, hinahayaang mabulok sa krus. Ang iba naman ay sinusunog ito na parang torch, lalo na sa gabi. At kung hindi naman, kinakain ito ng mga buwitre. Sa ganitong pananaw, ang krus ay isang kahindik-hindik na pagpataw ng kaparusahan ng kamatayan sa mga tao nung panahon ni Jesus. Pero bakit ngayon sinasabi natin na tinatanghal natin ang krus? Why do we say that the cross is exalted? At ang susi sa sagot, ang sagot sa katanungang yan ay ang nabasa natin sa unang pagbasa. Nung panahon ni Moises, pagkatapos na ang mga tao ay lumabas sa Ehipto patungo sa lupang pangako, ay alam niyo ba na sa loob ng 40 taon sila'y naglakbay? At sa paglalakbay na nilang ito ay nagpadala nga ang Panginoon ng makakain at maiinom, pero nagsawa sila sa pagkain at nagreklamo sila ng kung ano-anong mga reklamo. Sa galit ng Diyos, nagpadala siya ng mga ahas at tinuklaw ang mga Israelita at libu-libo sa kanila ang namatay. Kaya nagsumamo sila kay Moises na hingin sa Diyos ang isang antidote upang sila ay makaligtas sa tuklaw ng ahas. At ang sabi ng Diyos kay Moises ay gumawa ka ng ahas na tanso, a brazen serpent, a bronze serpent. At ilagay mo yan sa isang kahoy, at kung sino man ang natuklaw at tumingala sa tansong ahas ay makakaligtas. Ang kahulugan po ng istoryang ito ay makikita natin sa buhay ni Jesus dito sa ating ebanghelyo. At ang sabi niya, kung noon panahon ni Moises doon sa ilang tinuklaw ng mga ahas ang mga tao, ngayon hindi na ahas na tanso ang magliligtas sa kanila, kundi ang anak ng tao na itataas at ang sino mang tumingala sa kanya ay makakaligtas. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang ahas na tumutuklaw ngayon sa atin ay walang iba kundi ang ating mga kasalanan. At walang ibang makakaligtas sa atin sa pagtuklaw ng ahas na ito ay walang iba kundi si Jesus. Hindi sa pamamagitan ng pagsunog sa krus, kundi siya mismo ang nagpapako sa krus. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng panibagong buhay, kahulugan, ang krus. Dinaig niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ngayon, tinatanghal natin ang krus. Pangalawa, di po ba ang iba sa inyo pabalik-balik na dito sa dambana ng poong Jesus Nazareno? Ang iba sa atin pumupunta sa ibang mga dambana, Our Lady of Perpetual Help, St. Jude o kung saan pa. Sapagkat karamihan sa atin ay may pinapasa na mga krus. Kaya maganda pong tingnan natin ngayon, ano nga ba po ang krus na pinapasan ninyo ngayon?
Ito ba ay isang trahedya sa pamilya? Ito ba ay isang sakit o karamdaman na hindi gumagaling? Kaya di po ba pabalik-balik tayo dito sa dambana? O di kaya ang krus na ito ay isang tao na mahal sa atin? Ang iyong asawa kaya? O anak? Biyenan? O isang kaibigan o BFF? Na parang tinik sa ating lalamunan? Kanya-kanya tayong pasan ng krus, di po ba? Ano ang kahalaga ng pagpasan ng krus na ito kung ito'y lang nagdudulot lang sa atin ng sakit, ng kapigatian? Nagkakaroon lang ng bagong kahulugan ang mga krus na pinapasan natin kung ito ay kinakabit natin sa krus ni Kristo. At ang bagong kahulugan nito ay the cross becomes salvific. Ang ibig sabihin nito, ang krus na pinapasan pala natin ay hindi lang mabigat at nakakainis. Subalit, ang krus na ito ay nagbibigay ito ng kaligtasan para sa atin at para sa iba rin. Because the cross of Jesus becomes salvific, then our crosses become glorious. Because, like Jesus, we share in the salvation of ourselves and other people. Kaya pangatlo po, napakahalaga sa atin ang ating pagdidibosyon sa Padre Jesus Nazareno. Tayo na pumupunta dito sa dambana, sino ang unang bumubulaga sa atin sa pagpasok natin sa altar? Di ba si Jesus na pumapasa ng krus? Sapagkat si Jesus na pumapasa ng krus ay tanda o simbolo ng Pilipino. Kaya nga, di ba ang tawag sa atin, Juan de la Cruz? Si Juan na nagpapasa ng krus, tayo yun. Kaya pagtingin natin sa dambana, ang unang nakikita natin, ang ating mga sarili. Diyan kay Jesus. Kaya napakahalaga na ito ay ginawaran ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ang dambanang ito ay maging pambansang dambana, national shrine. Sapagkat nakita ng ating mga obispo ang kahalagahan ng pagdidibosyon natin kay Jesus Padre Nazareno, na sa bawat pagtingin natin sa Kanya, sa pagdalangin natin sa Kanya, nakikita natin ang ating mga sariling pasan-pasan, ang ating mga sariling krus. At anong sinasabi niya sa atin? Una, hindi kita bibigyan ng krus kung hindi mo kaya. Pangalawa, hindi mo kakayanin yan. Sapagkat sa sarili mo ay di mo kaya. Tutulungan kita. At pangatlo, kung may pasan ka ng krus, ito ay nagbibigay ng ang kahulugan nito, nagbibigay ng kaligtasan para sa iyong sarili at para sa iba rin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito na niluluwalhati natin ng Diyos, siguro magandang balikan ang ating mga karanasan sa buhay kung tayo man ay may mga krus na dinadala. Sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, 1% lang naman ang dinadala mo. 99% ako ang nagdadala niyan para sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin, sa ang ating tugon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus,
dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na pagaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa ilalim ng ating mga puso, idalangin natin ang ating mga sariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo ng ating mga sarili at krus. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halina't lumapit sa akin, kayong napapagal. Krus na inyong pinapasan, aking napagtagumpayan. Kapag ako'y naitaas,
kayong makasalanan. Krus na aking kinamatayan, pantubos sa kasalanan. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap, upang sila ay maligtas. Halina't lumapit sa akin, kayong napapagod. Krus na inyong pinapasan, aking napagtagumpayan. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap, upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Tumayo na po ang lahat. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po, magagawad ako sa inyo ng pagbabasbas. Iyo ko po ang inyong mga ulo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa amin at sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo ang mga kapatid namin ngayon, lalong-lalo na ang mga may sakit at karamdaman. Ang mga nasa gitna ng trahedya at may mga malaking problema sa pamilya. Kami na nagpapasan ngayon ng aming mga sariling krus. Huwag niyo po kaming pabayaan at kami iyong tulungan. At sa intersesyon ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo po tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo habang tayo'y nagpapasa ng ating mga sariling krus. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,